Kung meron ka pinagdadaanan ngayon sa romantic relationship mo at sobrang lala na talaga ng mga nangyayari, tipong hindi mo na alam yung gagawin mo, baka makatulong tong video na to for you. So guys, kung hindi nyo pa na-try yung no contact rule, this is the sign na itry mo na. If ever on the rocks yung relationship, at all over the place na kayo sa isa't isa. So, paano nga ba gawin yung no contact rule? So, ito ay bibigyan mo siya, yung partner mo, ng 3 days nang hindi kayo nag-uusap. No form of communication, text, chat, calls, video calls, and everything. Yes, girl. Everything. Huwag mo muna titignan yung stories niya, yung post niya sa Facebook. Basta, i-silence mo muna lahat, i-mute mo lahat ng mga social media accounts mo, even your phone, wag ka muna tumanggap ng anything ng all about sa kanya. So, 3 days. Sa loob ng 3 days na to, if hindi ka niya hahanapin, or if hindi siya magpo-push through like to communicate with you in any forms, ibig sabihin there is something wrong. Lagi ko tong sinasabi sa live stream, guys. At kapag ka within 3 days, pasok pa sa 3 days ha, at hinanap ka niya, tinawagan ka, pinunta ka sa bahay nyo, or basta nag-long message sa'yo or whatsoever, it means, okay pa. Goods pa yung relationship nyo, okay? Pero pag after the 3 days, let's say 1 week or 2 weeks na kayong hindi nag-uusap, tapos hindi ka pa rin niya hinahanap, hindi ka niya ma-text, hindi ka niya ma-call, ma-video call, anything. Mare, magtaka ka na. Yan na yun. Yan na yung sagot sa inisip mo kasi yun na yun eh. Silence is the answer, girl. So, if hindi ka niya hinanap, after 3 days, parang hangin ka lang, it's either ganito lang yung possible scenario. Unang-una, meron na siyang iba. Kumbaga may pumalit na sa pwesto mo, kaya hindi ka na niya hinahanap. Pangalawa is, halos busy na siya sa buhay niya, nag-focus na siya sa career, or, detached na siya sa love life, kaya hindi ka na niya hinanap, pagod na siya magkaroon ng jowa, kaya ganon. Number 3 is health issues, maybe baka may pinagdadaanan siyang something na hindi niya sinasabi sa'yo. 4th is, baka naman meron siyang isang malaking decision sa buhay na sobrang naguguluhan siya at kaya hindi ka niya muna kinakausap kasi gulong-gulo yung isip niya. So anyway, basta maalin dun sa 4 na yon, girl. Alam mo na yung ibig mo alam mo na ang ibig kong sabihin. Sorry naman. Pero yan yung dapat mong tignan or obserbahan sa mga susunod na araw kapag ka in-apply mo yung no contact rule. Diyan mo din kasi makikilala yung partner mo if, imagine, nawala ka. Naglaho ka ng 3 days, tapos hindi ka man lang hinanap. Diba? Yung aso nga, pag nawala, hinahanap. Yung paborito nga niyang damit, pag nawala, hahanapin. Yung parang hindi ka mapakali hanggat hindi mo nakikita yung paborito mong damit, paborito mong sapatos, paborito mong perfume, paborito mong necklace, accessories, or watch. Diba parang halos halughugin mo yung bahay nyo. Minsan mabad trip ka nga kakahanap sa mga bagay na nawawala. So, imagine, sa bagay, ganun siya. What more pa sa tao? Diba? So, ibig sabihin, hindi ka ganun kahalaga sa kanya if kaya niya na, yung araw ay tumagal nang hindi ka niya nakakausap. Kaya niya mabuhay nang wala ka, girl. Ganun lang kadali. Ganun kaprangka yung sitwasyon. If ever, ha. Pero kung within 3 days, kinausap ka naman at ikay nagpapakipot lang, at least na may pag-asa pa yung relationship nyo kasi naisip ka niya at hindi siya mapakali hanggat
hindi kayo nagkakaayos within that 3 days time period. So, that's one of the form of detachment, and makikilala mo yung sarili mo din doon sa loob ng 3 days na yun, at makikilala mo yung partner mo kung ano nga ba yung gagawin niya kapag hindi kayo magkausap. Ano ba yung mga decision making niya sa mga panahon na yon? Ano yung decision making mo din? Makikita mo din dyan kung kaya mo nga ba nang wala siya, or miserable ka nang wala siya. So, it's a test in a relationship, pero for me, it's so effective. At again, like at the end of the day, hindi naman kailangan ng no contact rule eh. Pero kapag ka super extreme na ng mga nangyayari sa inyo ng partner mo, maybe kailangan ng distance muna. Kasi kapag masyado kayong nagbabangayan, alam ba yun, constant or consistent argument, debate with each other, parang hindi kayo makahinga. Para bang nakaka-suffocate kasi nga, away na lang kayo ng away. Paano nyo marirealize yung mga mali nyo or yung pagkukulang nyo? So, sometimes, kailangan din ng distansya para ma-realize natin if okay pa ba silang parte ng life natin, or compatible pa ba talaga kayo, worth it pa ba yung relationship. So, it's also for your own good. Huwag mong isipin na porket nag-no contact rule ka ay iiwanan ka na. Hindi. Katulad nga sabi ko, matitest yung relationship nyo dyan. At, yeah, you have to reclaim your power after all. Doon mo marirealize din sa no contact rule na wala kang pwedeng dependehan kung hindi sarili mo lang. So, tatagan mo yung loob mo, Mari ko, ha? Kasi after mo mapanood tong video na to, kung ano to naman mangyari sa inyo ng jowa mo or ng asawa mo, ng fiancé mo, is i-detach mo na lang. You let go and you let God. Kung para sa'yo siya. Huwag mo nang ipilit din yung sarili mo. Huwag ka nang super magmakaawa. Huwag mo nang pagmukhang anuhin yung sarili mo. Mababa na sobra. Okay? Huwag mo na siya masyadong habulin. Tama na tayo sa part na yon. You have to detach. Kung kayo talaga, kayo talaga. So anyway, galingan mo yung emotions mo. Oh, wait lang, bago ko to And pagka kinonta ka na niya, dapat professional ka pa rin sumagot sa kanya. Hindi ka dapat bitter, as if parang walang nangyari. Let's say, nagkausap kayo. Dapat walang, hint ng bitterness. Dapat as if parang ang saya mo nung 3 days na yon. In this way, marireverse psychology mo siya na, hindi pala siya miserable nung nawala ako ng 3 days. Nung iniwan ko siya. Or nung hindi kami nagkausap. Kasi parang okay lang naman siya. Pero hindi niya lang alam. Strong ka kaya ganon. Kaya mong i-handle yung emotions mo. Hindi mo pinapakita na nasasaktan ka. Pero kung ano tanong naman, you are free to do anything naman eh. Guide lang tong video na to for you. At may kapangyarihan ka to create your own reality. So kung ano man yung mangyayari after this, ma-apply mo yung no contact rule, nasa sayo na yun. Basta kung mahal mo, at mahal ka din, paglaban yung relationship. Pero if it's not worth it anymore, then you let go. Ganun lang naman kadali. So, yun lang. Balikan niyo ako Comment kayo dyan sa comment section kung ano nangyari sa inyo. Thank you so much for watching. See you on the next one.